na magkakaroon po ng panibagong liderato dyan po sa Senado. At ang umuugong na balita ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, na kung saan ay ang sinasabi ay meron na raw po itong sapat na bilang at sabihin natin majority votes mula po sa kanyang mga kasamahan sa Senado para makuha yung pagiging Pangulo ng Senado. Ito nga ho ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update pizza. Ito po kasing si School Bukol mga ka-update. Medyo minamaliit Parang hindi lang nga medyo maka-update minamaliit niya itong minority. Diba? Samantala mga ka-update, hindi niya naman matapos-tapos itong ang issue sa kanya. Na, ano ba ang issue sa kanya? Tuta sa ni Tamba. Dapat ayusin niya muna, linisin niya muna ang pangalan niya ni School Bukol, si Tito Soto, dyan sa Senado. Mga ka-updated, ano po ba sa tingin nyo? Tuta nga ba talaga siya ni Tamba? Dahil pinagbigyan niya itong TRICOM. Ano ho sa tingin nyo mga update? Diba? Isipin mo yun, mas nire-respeto niya ang mga congressman kesa sa mga kapwa niya, senador. Ganyan po ba ang tamang pag-iisip ng isang Senate President? Tanong lang mga update, tama po ba ang naging desisyon niya? Na parang mas nire-respeto niya pa itong mga House of the Representatives kesa sa mga kapwa niyang senador. Diba? Makikita naman natin mga ka-update na talagang dikit na dikit sila ni Tambaluslus. Samantala, hindi lang yan ang ating pag-usapan. Kasi nga, itong pagiging dikit nila ni Mayor Vico Soto, medyo parang maraming nadidismayan na rin dito kay Mayor Vico. Parang may mga nadidismayan na rin sa ating mga netizens, mga kababayan, dahil nga naman, dikit na dikit sila ng kanyang tito, na pati itong si Tamba parang hindi niya ho matira. Diba? Parang lumalayo itong si Mayor Vico. Napapalayo ang kanyang pagkakabilib. Diba? Nagiging kamukha niya ang kanyang titong si School Bukol mga ka-update. Ano po ba sa tingin nyo ang ginagawa nitong si School Bukol para mapaamo itong si Mayor Vico? Diba? Kaya naman mga ka-update, itong pag-uusapan ho natin, mukhang si Senator Alan Peter Cayetano na ang papalit o luluklok bilang Senate President. At papalit nga dito kay School Bukol. E di mas maayos po niyan. Diba? Mas respetado kung luluklok itong si Cayetano kesa dito kay School Bukol. Kasi mga ka-update, parang sariling interest lang ang ginagawa nitong si Soto. Hindi ho naiimbestigahan yung mga kailangang imbestigahan. Diba? Napalitan may pati itong nananahimik na napakagaling mag-imbestiga si Senator Marcoleta. Isipin yun, pinalitan. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bansa kung magpapatuloy na sila pa rin ang nakaluklok mga ka-update? Hindi ho tayo lalago. Diba? Wala hong mangyayari sa ating bayan kung patuloy hong nakaluklok yung mga iyan. Diretsahan lang ho. Kasi etong ang husay-husay nitong isang Dante Marcoleta nag-iimbestiga sa flood control. Bigla niyong sisibagin. Bigla niyong pinalitan. Diba? Focus na ho tayo dyan Focus na tayo sa korupsyon Kaya ngayon, ang tawag ng bayan, ang sigaw ng bayan, isang matinding protesta sa September 21. Diba? Huwag lang sana tayong magkasakitan mga kapti. Huwag naman po sana nating saktan ang ating kapulisan. Diba? Kasi alam naman po natin, meron dyan sa ating mga kapulisan, mga AFP, na napipilitan lang pong sumunod. Nakikita naman ho natin yan. Napipilitan lang din ho silang sumunod sa mga gahaman sa kapangyarihan. Diba? Kaya mga ka-update, sa pagpupulong ngayong papalapit na 21, wag ho nating idamay ang ating mga kapulisan, ang AFP. Tirahin lang ho natin yung mga magnanakaw, yung mga korap sa gobyerno. Wag ho natin idamay ang ating mga kapwa Pilipino. Yun lang mga ka-update. Simulan na ho natin ito sa makikita nga natin kung uupo na nga ba bilang Senate President si Cayetano o hindi pa rin. Kaya update, pagpatuloy na ho natin. At kung talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa liderato po ng Senado. Dahil sa alam nyo, yung sa nakarang vlog ko,
mga kababayan, ay, di ba, mismong si Senator Ping Lacson ay umamin na sabi ho niya talagang napakanipis po ng majority block ho ngayon at may konti lang ho na hindi po nagustuhan yung pamamalakad ng Pangulo ng Senado, maaring magpalit o magbago kaagad ng mayorya dyan po sa Senado. Kasi alam naman na ho natin na, di ba, 13 lang ho simple majority ay pwede na. Ngayon talagang medyo malapit ho. Sabi nga ng Senator Lacson, di ba? Masyadong manipis ang kanilang majority block. So kung yung siyam, nako, napakalakas at madagdagan lang ng 4 ho yan, tapos na ang kwento. Di po ba? At kung inyong pong titignan naman, yung bilang ng mga senador sa majority at sa minority block, talagang makikita mo may pwedeng masungkit ho sa mayorya. Ito, ipalabas lang ho natin, yung litrato ho at ito yung bumubuo po ng minority. Ito, pakakita ko sa inyo ito hong listahan ng mga bumubuo po ng minority block dyan po sa Senado, at ang sabi nga po ay talagang tila napakanipis at konting kibot, konting kendeng, pwede pong magpalit po ng liderato ng Senado. No, di po ba? Yun nga mismo. Kaya nga, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung kanyang payo sa kanyang kaibigan na si Senate President Tito Soto, dapat talagang maging magaling ho siya sa pakikisama at kasi napakanipis nga ho ng bilang ng minority block. Ito ho. Tignan nyo sa inyong TV screen. Yung minority block ko ngayon, siyempre ulitin ko Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jingo Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So siyam po sila. Siyam. At yung sa 15 ho na mga senador, ito ho, ay ulitin ko tingnan nyo sa inyong TV screen. Ito, siyempre, pinangunahan ni SP Tito Soto, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Bam Aquino, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Mig Zubiri. Grabe no mga ka-update. Etong sila Villar. Noong kampanya mga ka-update, biglang baliktad sila kumampi dito sa mga Duterte. Pero nung nagka-leche-leche na, medyo nadadawit tayo yung mga pangalan ng Villar sa mga flood control, natitinag na mga ka-update. Yung medyo naririnig na. Bigla ho silang bumaliktad. Diba? Katakataka ho yan yung mga Villar. Kaya ano ho sa tingin nyo mga update? May itinatago nga ba talaga etong mga Villar? O wala? Kasi tahimik na sila nung nandito sila sa... Kung hindi naman po sila lumipat dyan sa mga Duterte, hindi naman po mananalo yung lalo na yan, si Camille Villar. Malabo hong manalo yan. Di ba? Nakuha niya pa pong utuin ng mga Pilipino. Di ba? Para yung pala, may binabalak na naman silang bumalik sa mga dilawan. O ano po bang i-expect natin sa mga taong bumoto kay Soto? Ano po bang i-expect natin sa mga school bukol na yun? Di ba? Wala ho tayong mai-expect. Nga ho tayo sa mga yan. Di ba? Lahat ho yung mga yan binibigyan ng matataas na posisyon sa Senado. Siyempre, sila talaga ang mga gumaga. Di ba? Nakikita nyo po ba mga update? Sila rin po. Mga nagtatakaw sa pwesto. Kaya mga ka-update, nakakapandiri lang na kaya pa nilang baliktarin. Yung maganda ng mag-imbestiga, papalitan pa nila. Para may mapagtakpan na naman ho silang si Tambonjing at si Saldi Kuraot. JBRs ito, 10 na siya. Tapos ay Kiko Pangilinan, Camille Villar, Win Gatchalian, Loren Legarda at Mark Villar. So 15 po sila. Ito ho, kung titignan ho natin yung komposisyon ng mayorya, talagang pwede ho may masungkit ho dyan. Madali ho masungkit.
At alam naman ho natin na simple majority. 'Di ba? 12 plus 1, 13 po. At napakadali ho dahil halimbawa, kung sakasakali, alam niyo naman, sa mayorya, sino ang pwedeng sungkitin doon para makakuha ng sapat na bilang? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Una, apat lang ang kailangan ha. O una, Pia Cayetano. So Pia Cayetano, 3 lang kulang. Siyempre kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Tapos ay JBS ito. Siyempre kapatid duyan ni Senator Jinggoy. Ayan. So 2 na lang po ang kulang. At ang 2 ho dyan ay maaring baka makonsensya. At alam niyo naman ho, yung mga bilyar, siyempre kung marami kasi silang negosyo at minsan kinakailangan talagang lagi sila na sa puder. O yung 2, Camille at Mark Villar, tapos na ang kwento, 14 na. Pag meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si yung tinatawag na ghost senator. Kilala niyo ho ba yung ghost senator? Si Senator Lito Lapid. Parang ghost to, ang dami na nangyayari, nagkakagulo na po sa Senado. Yung mga issue ng kung ano-ano ng mga sa flood control, tahimik na tahimik, parang hindi ho natin makita, kaya ghost senator. Kayo ho, ano hong pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung magkakatotoo itong rumors na Lunes, session ho nila alas 3 ng hapon, ay magkakaroon ho ba ng palitan ng liderato dyan po sa Senado at meron pong bagong mayorya. Alam nyo ho, kung totoo ito na si Senator Alan Peter Cayetano, nako magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong politiko ho ito mga kababayan, na talagang napakagaling ho at siguro sa pagiging veterano niya ho mga kababayan, talagang maibabalanse niya kung ano ho yung mga tama at mga ibabaw po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa liderato po ni Senate President Tito Soto, so bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Yung kanyang pag-amin na tumawag ho sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Di ba tinawagan siya dahil ito yung may kaugnayan sa yung testigo po na si Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng DPWH, nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado. Hiniram po ng mababang kapulungan para maging testigo doon sa kanilang investigasyon, yung Quadcom, no? Yung Committee on Infrastructure. So, hiniram nila. Tapos, sabi ni Bryce Hernandez ay gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. Ayaw niya nang bumalik sa Senado. Kasi 'di ba merong siyang tinukoy doon, 2 ang kanyang idinawit, si Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jinggoy Estrada. So ang nangyari ay ang ginawa ko, tumawag po si Speaker Martin Romualdez kay SP Tito Soto. So wag na raw ibalik, pero ang parang nagkaroon sila ng parang tawag doon win-win solution. O sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat ho, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinonsulta niya po yan sa miyembro ng Senado. At siguro kahit na natawagan na ho muna yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee or yung kasalukuyang chairman na ho, si Senator Ping Lacson, na kumbaga sa parang kortesiya na, may request si Speaker dito na dalhin sa House na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya ho, yung sabihin natin, yung pananaw ho ng kanyang mga kapwa senador. Pero hindi. So lumilitaw ho mga kababayan na sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay Speaker Romualdez, nako, alam niyo naman ho, kumalat daw sa social media, talagang inupakan po si Senator Tito Soto na tutakan ni Romualdez. O sunod-sunuran kay Romualdez. So, ganun ho ang mga lumabas sa mga balita. So, dito ho ay talagang, sabihin natin, ay talagang tinamaan ng gusto rito si SP Tito Soto. At siyempre kasi, lilitaw. Kasi ngayon, lumilitaw ho, kontrolado na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso
siyempre yung kanyang pinsan, ang speaker. Tapos sa Senado, si SP Soto na base sa mga report, yung sa akin vlog din, na nag-usap po sila ng mga isang oras o mahigit pa. Si Pangulong Marcos Jr. at ito pong si Tito Soto sa wake o lamay o burol ho ng nanay ni dating Senator Marojas. So ang tagal daw pinag-usapan. Pagkatapos ho yun, matapos po ang ilang araw, nagkaroon na po ng kudita sa Senado. So yun po, so parang lumilitaw, hawak na ni Marcos Jr. ang House of Representatives at ang Senado. So ngayon, parang ang sinasabi, hindi pinanindigan ni Senator Tito Soto yung kanyang naunang pahayag na ang Senado sa kanyang panunungkulan ay magiging cooperative but independent. Yun po sabi ho niya, di ba? O ito, balikan ho natin yung pahayag ni Senate President Tito Soto. O ito, sinasabi niya, nung pagkaupo niya ho yan at na maging Senate President. Ito, maikli lang ho ito, panoorin nyo itong video footage natin. I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. O yan po, napakinggan nyo Sabi po ni SP Soto, magiging cooperative. Ibig sabihin, kung may mga isusulong na panukalang batas ang Malacanang, at aproba naman, lalo't kung ito ay para po sa interes ng taong bayan. Natural lang yun. Tapos pangalawa, ang pinakamabigat dyan, yung independent. Parang lumilitaw na tumawag lang sa kanya si Speaker Romualdez, wala na, nagbago na lahat. Tapos yung transparent, dapat sinabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ito may tumawag si Speaker, so mga ganon. Dapat na ikonsulta. Hindi po pwedeng magdedesisyon isang tao lang. So yan po. Ilan lang po yan sa mga issue na pinag-uusapan. At siyempre, nagkakaroon din po ng banggaan yung kanyang hindi pagpirma sa hiling ni Senator Marcoleta na maging state witness. Parang i-endorso lang naman Kasi sa Senado, i-endorso lang ho yan sa Department of Justice na i-request na sana ay maging state witness, pero hindi po pinirmahan dahil sa ang lumilitaw kasi wala pong idinawit na mga opisyal ng dating Duterte administration kung kaya parang kulang daw itong testimonya ng mag-asawang Diskaya. So yan ho yung mga issue na pinag-uusapan at aabangan ho natin kung ito po ay matutuloy yung rumors na yan, pero mismong si Senator Lacson nasabi niya napakanipis. So ibig sabihin konting kibot lang, pwede na magbago ang liderato dyan po sa Kamara. So, yun po talagang pwede nga gawin. Okay? Okay, so yan lang po mga kababayan. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na Pag-uusapan din ho natin itong ang naging pag-amin ng mga Diskaya, mga ka-update, kung saan, ang malaking katanungan ba dito, di ba ho gustong gawing state witness muna ni Senator Kong Dante Marcoleta ang pamilyang Diskaya para aminin kung sino-sino pa ang mga sangkot sa flood control. Yan po ang katanungan natin. Kaya mga ka-update, sasagutin ho nito ni Okay, so good day. Aba yun. Kaya mga update, pakinggan na ho natin ang magiging pahayag niya patungkol dito. Control projects. Okay, so explain ko po kung ano yung legal implications nito at kung ano ang value nito assuming magtuloy-tuloy po talaga sa kasuhan yung mga investigation ngayon sa anomalous flood control projects, yung mga ghost at substandard po. Okay? So bago po tayo mag-start, of course, huwag niyo po kalimutan i-like yung video kung nag-enjoy kayo at mag-subscribe po sa YouTube channel ko para updated po kayo kung may bago tayong upload. And isa pa pong reminder lang din, after nito, an hour after the upload po ng video nito, meron pa po tayong isang video yung tungkol naman po dun sa pagpalit ni Senator Tito Soto kay Senator Cheese Escudero as the Senate President. Okay, so 1 hour after this, yun naman po ang i-upload ko. So 2 videos po tayo in one day, pinagsikapan ko po. Okay, anyway po, start na tayo sa discussion para mapabilis po yung usapan. So una
una po, i-explain ko muna sa inyo kung ano ba yung posibleng kaso na lumabas or ma-file in relation po sa lahat ng mga investigation na ongoing po sa Senate and sa House of Representatives, okay? So, hindi ko na po i-explain in technical or in super detail po yung kaso, pero yung mga kaso po na posibleng i-file dyan is either graft and corruption under RA 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act po natin, specifically yung provisions po doon na relating to corruption of public officers, kasi yung nangyari po dito sa ginawa nila Pacifico Dizcaya and Cesara Dizcaya, they are basically admitting na nagbigay sila ng kickback dun sa mga iilang congressmen and DPWH officers para po makakuha sila ng project at para hindi po ipitin yung projects nila. So that can fall under corruption of public officers under RA 3019 and pwede rin po via bribery and corruption of public officers din po sa revised penal code natin. So in summary po, meron po talagang potential for a graft and corruption case based dito po sa mga sinabi nila ng spouses Dizcaya po. Okay? So para po mabilis tayo, hindi ko na ipapakita isa-isa yung highlights ko ng facts. Ibibigay ko na lang po yung personal assessment ko based dito sa statement in relation to the summary of the facts po ng discussion natin. So ang nangyari po dito is that sumali po sila ng bidding sa mga government infrastructure projects sa DPWH. So una po, may lumapit daw sa kanila, tapos nagkunwari na tao ni ganito ganyan, and then binigyan nila ng pera. In summary po, na nakawan sila or ninakawan po sila ng tao na yon. Until eventually po, sumali ulit sila, nagpatuloy pa rin sila sa mga bidding, tapos na-awardan na po sila ng mga government contracts. And then yung nag-start na po or nung dumami na po yung projects nila, may mga lumalapit na daw pong tao from iba't ibang congressmen and mga iba't ibang officers po from DPWH na nanghihingi ng porsyento. Okay? And the reason kung bakit sila humihingi ng porsyento, para daw po hindi ipitin yung mga infrastructure projects na kontrata nila. Okay? Hindi haharangin yung implementation basically. So basta lang daw po mag-comply sila, magbigay sila ng porsyento, hindi haharangan yung projects nila. Okay? Yan po yung pinaka-summary. At yung isa pa pong in-emphasize talaga dito ng spouses Dizcaya is because of the situation po or yung kalakaran o yung sistema sa DPWH and sa Congress, napipilitan lang daw sila na magbigay ng mga porsyento na yon kasi pag hindi daw po sila makisama, may ipit nga yung project nila. Okay? So yan yung rason nila. They reiterated that multiple times na napipilitan lang sila because of the circumstances. So una-una po, tandaan natin, ito pong lahat ng pangalan na naka-flash dito, hindi ko po sinasabing guilty sila ha, because we are still in the investigation stage. Wala pa naman pong court order na hinatulan talaga to sila ng guilty. And as a matter of fact, ngayon po kung mag-search kayo sa Facebook, meron pong iilan dito sa mga Congress people na nag-speak up na against dito sa statement ni spouses Dizcaya. Okay? So anyway po, explain ko na lang yung value nito based po sa rules on evidence natin. So yung una pong nakita kong issue dito na medyo magulo po, if you ask me, is this one. Number 17, paragraph 17, ang sabi nila, matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi nila sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay ibinibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina. And then, kung mapapansin po ninyo, lahat ng pinangalanan niya or majority po ng pinangalanan niya ay mga congressmen. Ang binanggit po nila sa paragraph 17 is DPWH. Ang sabi po nila, ito ay binigay namin sa kanila ng cash. Tapos, ilan sa kanila ay sina. So, ang next question ko dyan ngayon, sino tong binigay nila ng cash? Is it the DPWH or directly ba dito sa mga congressmen na to? Kasi, based from this one, itong 19 at 20, it would appear na yung point nila dito ay binigay nila directly sa mga congressmen. However, if you look at paragraph 17, ang sabi, opisyal mula sa DPWH ang lumapit. Okay, so yan po yung una kong nakitang medyo magulo dito sa statement nila. And the reason po why I am emphasizing that na dapat to i-clarify ng spouses Dizcaya, kasi pag DPWH yung lumapit sa kanila para manghingi nga nitong 10 at umaabot sa 25% para sa share nitong mga nakapangalan dito sa baba, itong undersecretary, itong mga congressman, ang mangyayari po dyan ngayon, pwede yan siya matawag natin as hearsay. Kasi basically DPWH po yung humingi sa kanila para sa mga to. Pag ganun, hindi po directly sila spouses Dizcaya ang nag-communicate from these
these individuals, 'di ba? So in short, merong spouses Diskaya, meron yung sa DPWH, and then meron yung sa congressman. So in short, third force na basically yung congressman. So ang nangyari niyan ngayon, sinasabi lang nung second force ng DPWH na hinihingi nila for the third force, 'di ba? So pwede to ngayon i-deny lang nitong mga to. Sabihin nila, hindi naman kami yung humingi niyan 'di ba? Yung DPWH lang yan directly humingi. So pag ganyan, automatic mapapawalang bisa na agad yung testimony, itong part ng testimony, kung ang purpose ni spouses Diskaya dito ay para i-pinpoint tong mga to for their direct participation. Okay, yan yung nakikita kong unang issue. Okay, so i-clarify ko lang po, wag kayo maguluhan. Hindi ko po sinasabing walang kwenta agad tong testimony. At present lang, since ang binanggit dito, DPWH yung lumapit, pero yung pinangalanan niya na binayaran daw na share is itong mga to, dun po, pag ganyan nga, magkakagulo yan ngayon kasi lalabas na hearsay kasi third party yung congressman. Pero kung yung point dito ng spouses Diskaya is that mga official mula sa Congress yung lumapit, tas ito mismo sila yung lumapit at nakausap ng spouses Diskaya na humingi nitong 10 at umabot sa 25%, ang bawat transaction ay may karapatang voucher at ledger na nagsaad ng mga araw ang kanilang kung kailan nila ito natanggap. Yun po, pag ganyan, malakas po yung evidence kasi may personal knowledge po yung spouses Diskaya sa pag-transact. Okay? So alam ko po, medyo technical kasi ganyan po talaga yung hearsay. May third party po yan, so medyo nagkakagulo-gulo. But anyway po, one last explanation para maintindihan po ninyo. Okay? So kung ito po, itong sa paragraph 18, sinabi nila spouses Diskaya na humingi ng 10 to 25%, ay directly ito sila, itong mga nakapangalan, ang directly humingi sa spouses Diskaya. Yan po, that is a very strong evidence kasi meron pong personal knowledge ngayon si spouses Diskaya kasi yung congressman mismo yung humingi sa kanya. Klaro po yun kasi yun po yung criminal action, yung paghingi po ng porsyento sa government projects, yan po yung criminal act na pwede i-file po. Okay, so again, pag ito po mismo yung humingi nito directly sa kanila, malakas po na kaso yan. Okay, however, if kung itong DPWH humingi on behalf of this one, dun po ngayon that is going to be questionable kasi that can be considered as hearsay testimony. Kasi in short, walang personal knowledge yung spouses Diskaya na humingi to sila. 'Di ba? Narinig lang kasi niya basically from the DPWH. So yan po yung magiging situation natin. So dito naman, mayroon din mga kinatawan ng ilang politiko na nakipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. So again, ito po medyo magulo kasi this one is mga kinatawan daw ng politiko and then porsyentong 25%. Then ngayon, biglang ilan sa kanila ay naging mga DPWH officers po yung pinangalanan nila. So I'm guessing baka nagkagulo-gulo na to kasi of course, medyo siguro nagpapanik na rin po sila, 'di ba? Pero anyway, yan yung mga kailangan i-clarify because these are not kinatawan ng politiko, itong mga DPWH na to. These are DPWH officers and or representatives. Okay? But pwede rin naman ipalabas ng mga to na they are representing a certain politiko. But ang problem dun ngayon, magiging hearsay lang din po yan kasi hindi po ito mismo hindi po mismo sila Zaldico at si speaker ang nagsabi or humingi ng porsyento. Ito po sila yung mga humingi. So ito yung magiging liable, itong mga DPWH officers na to. But the politiko, itong specifically sila Zaldico and si speaker, medyo mahirapan po tayo kasi may next layer pa or may next level, di ba? Third party. Lahat kasi ng sinasabi ngayon, itong mga DPWH officers, galing daw yung pondo from Zaldico and from Speaker Martin, kaya kailangan daw at least 25%. So pag ganyan, mahirapan po tayo na mapinpoint mismo to sila Zaldico and si Speaker as the mastermind because there is a layer po third party po dito sila Zaldico and si Speaker Martin. So more or less same lang din po to sa explanation. Okay? So hopefully na-gets nyo po yung difference ng hearsay and hindi hearsay na testimony. Okay? So kung ikaw mismo nakarinig or nakakita, ginawa nung kausap mo yung criminal action, pag ganyan po, that is a strong evidence, diba? Because you have personal knowledge of the criminal action. Pero kung ikaw po, sinabihan ka lang ng iba na yung gumawa ng krimen ay si ganyan, yan po, mahirapan tayo because you have no personal knowledge of the direct commission of the crime, diba? Narinig mo lang kung kani-kanino. So pag ganyan, that is called hearsay po yan sa rules on evidence natin. Okay? So hopefully, klaro po yan. Ang point po dito ng spouses Diskaya is that may mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. So this part here, this will be a very strong evidence po kasi may direct communication na po dito sila spouses Diskaya dun sa politiko kung saan nagkaroon ng mga commission nga ng corruption of public officers, bribery, graft and corruption, and so on and so forth. Okay, so ito po, may mga pinangalanan dito sila spouses Diskaya. Okay, so again, tandaan po natin, hindi ko po sinasabi na guilty to sila.
nila because these are still all allegations. Wala pa naman po tayo sa proper venue. Pero yung point ko lang po dito, I'm just sharing with all of you the value of this testimony. Ito pong paragraph 29, assuming magtuloy-tuloy po talaga sa korte. So ito pong paragraph 29, this will be a very strong evidence po considering ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga. So 'di ba? Meron po talagang direct knowledge or personal knowledge po dito yung spouses Diskaya in relation dun sa mga graft and corruption na ginawa nitong mga na allegedly ginawa po nitong mga pinangalanan nila. Okay? And then ito po, makikita natin, paragraph 31, napilitan kami na i-absorb. Diba? Handa po kaming tumistigo na walang pilit at bilang state witness. So on and so forth. And then meron din po yan dito sa may taas. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema. So again, this is a defense po na pinapakita ng spouses Diskaya para mapakita nila na hindi talaga sila yung most guilty. Okay? Hindi ko rin naman sinasabi na totoo to or hindi. But ang point ko lang po dito, this is a very good statement kasi kung gusto mo po maging state witness, dapat mapakita mo po sa korte na hindi ikaw yung most guilty sa krimen. Okay? Kasi pag magiging state witness ka po, basically mapapawalang sala ka niyan eh. You will be protected by the state. So hopefully naintindihan nyo rin po yan, yung value po ng isang state witness. So ang masasabi ko lang po dyan, kung ito mismo, itong mga congressman dito na pinangalanan nila, since ito yung inabutan nila directly, then it would appear now na ito sila has personal knowledge kung whether or not sila Speaker Romualdez ba talaga or si Appropriations Chair, former Appropriations Chair Zaldico, yung nagpa-insert ng mga anomalous insertions na yon. Okay? So kung ito sila yung mag-testify, yun po, ibang usapan na yon kasi directly communicating na to sila dun either kay Zaldico, kay former Appro Chair Zaldico, or kay Speaker Martin Romualdez. Based po dito sa statement ng spouses Diskaya. And then yung isa pa po dito, kung itong mga regional directors na to, district engineers, sila po kasi yung nagsasabi na yung pondo daw na nilalakad nila ay galing kay Zaldico. Eh kung sila po mismo, itong mga to, ang mag-testify na si Zaldico, si former chair, Appro Chair Zaldico, yung nag-instruct sa kanila, yun po, that will be a strong evidence because this will be direct communication na rin from them to Zaldico. Kasi ito po sila, may direct and personal knowledge na sila na si Zaldico. Ito pong ina-explain ko para mas maintindihan nyo talaga. This is assuming po na itong mga to ay mag-testify din. Kasi mawawala na po yung layer eh. Diba? Kasi dito sa kala spouses Diskaya, merong spouses Diskaya, the DPWH, and then si Zaldico. So itong DPWH, they are alleging now na galing daw kay Zaldico yung mga questionable insertions. So dun lang narinig ng spouses Diskaya from the DP. So as to the actual criminal act, wala silang personal knowledge dun. So dun ngayon magkaka-problem. Pero pag yun nga po, pag itong mga to ang mag-directly testify, tas i-pinpoint si Zaldico, yun wala na pong layer kasi direct direct communication. Okay? At pag mangyari po yan, ngayon ma-establish or posible pong ma-establish yung conspiracy dito to commit graft and corruption in relation to the anomalous flood control project. So sa pagganyan, pwede po madawit tong mga pinangalanan pa na si former Appro Chair Zaldico, Speaker Romualdez because of the conspiracy dun sa graft and corruption. So hopefully naintindihan po ninyo yung explanation natin for today. Madami po talagang paliko-liko kasi meron po kasing mga layers yung based dito sa testimony ng spouses Diskaya. So I am just giving it fully transparent po sa inyo, the taong bayan, para maintindihan nyo talaga yung possible legal implications itong statement nila at yung legal value po nito, assuming magtuloy-tuloy talaga yung cases. Hindi po kasi yan ganyan na porket sabihin natin automatic, totoo agad yon kasi it is very hard po to establish guilt beyond reasonable doubt. Guilt beyond reasonable doubt po is the hardest or the highest degree or requirement, evidentiary requirement po para manalo sa isang kaso. Okay? So pag ma-establish mo yung guilt beyond reasonable doubt, dun po ngayon posibleng makulong yung mga akusado. Okay? Kaya in-explain ko po talaga sa inyo para ma-appreciate ninyo yung legal side sa criminal cases. So kung makita nyo, since sobrang stricto po dito ng criminal cases, yan po yung rason kaya ang tagal basically ng mga criminal cases natin at madami pong na-acquit kahit na in the eyes po ng mga political observers ng taong bayan, tingin nila guilty naman talaga si ganitong mga politicians or public servants. Okay? Pero again, tandaan po natin, this is just for educational purposes para po maintindihan ninyo yung legal side of things po talaga in relation to this current event. Hindi ko po sinasabing guilty yung mga nakapangalan